So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, nandito ulit ako, Mamay Love Advice, upang maghatid na naman sa inyo ng dagdag kaalaman o mga tips, okay, tungkol sa buhay pag-ibig. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? If ever na gusto nyo ang mga video kong ginagawa, ini-upload, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa mga love advice na maaari nyo may apply sa inyong buhay pag-ibig. Kung ikaw man is nagkakaroon ng problema sa pag-ibig, lagi na lang ikaw yung nagdidemand ng oras ng iyong partner, basta lagi na lang sumasakit ang ulo mo sa kanya, well, balikan mo yung mga videos ko and sigurado ako na lahat ng problema mo bibigyan ko ng kasagutan. Okay? So mga kamamay, ayun nga, nandito ulit ako upang maghatid ng panibagong topic. At ang magiging topic natin ngayon is kung papaano ba mapupuyat ang isang lalaki para isipin ka. Okay? So, sa madaling sabi, hindi kagad makakatulog ang isang lalaki at sa halip na matulog agad siya, iisipin ka muna niya. So, napakagandang topic nito. Ano? So, kung handa na kayo mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin. Number 1, huwag kang palaging mag-update. Okay? So, sinasabi ko dito is huwag palagi. Mag-update ka pero huwag malimit. Or mag-update ka, huwag palagi. Okay? Huwag mong susobrahan kasi lahat ng sobra hindi maganda. Ang gagawin lang natin dito is patatakamin lang natin siya. Pasasabihin ba, ika nga. So mag-update kayo, for example, kayo ay may pupuntahan. For example, pupunta kayo ng tropa nyo sa Baguio. Okay? For example, meron kayong vacation ng inyong mga tropa na pumunta ng Baguio pero hindi siya makakasama, hindi makakasama ang jowa ninyo. Ano? So, ang gagawin nyo dyan, mag-chat lang kayo. Okay, honey, paalis na kami. Yun lang. Huwag nyo nang masyado pang dadamihan pa ng reply. Huwag nyo nang masyado pang dadamihan ng update. Sabihin mo, paalis na kami. Tapos pagdating mo sa Baguio, sabihin mo, mahal, babe, nandito na kami sa Baguio. Yun lang. Wala nang ibang update. Yun lang. Hayaan mong siya yung magtanong. Hayaan mong siya yung umalam kung anong nangyayari sa iyo dyan. O kung ano man ang nangyayari sa iyo sa Baguio. So sa madaling sabi, huwag kang masyadong mag-update. Kasi kapag masyado kang nag-update, wala na siyang itatanong. Hindi na siya makukuryos sa iyo. Okay? Wala na siyang dapat alamin sa iyo kasi ni-update mo na eh. Kasi sinasabi mo na. Pero kung ang sinasabi mo sa kanya is limitado lamang, maraming mabubuong tanong sa kanyang isipan. Meron diyang mabubuo na, ano na kayang nangyayari sa kanila doon? Ano na kayang ginagawa nila? Masaya ba sila doon? Sino kayang nakakausap ni babe? Ano kayang ganap na doon? So maraming tanong ang papasok sa kanyang isipan, lalong-lalo na kung overnight or ilang araw kayo sa Baguio. So nako, hindi yan makakatulog sa kakaisip sa iyo, lalo na kung hindi ka masyadong nag-update sa kanya. So iisipin at iisipin kanya sa paraang hindi na siya makatulog. Okay, kaya yan ang number 1 tips ko sa inyo. Huwag kayong madalas mag-update o huwag kayo palaging nag-update sa kanila. Hindi naman magagalit yung mga yan. Kasi nag-update naman kayo. Yun nga lamang, hindi detalyado. Okay? Hindi ganun ka-accurate yung inyong pag-update. Ang goal nga natin dito is ma-miss kayo or hanap-hanapin kayo or isipin kayo ng isang lalaki, kaya limitado lamang ang inyong pag-update. Okay? So, yun yung number 1 tips ko sa inyo. Bawasan yung pag-update, huwag masyadong mag-update. So, number 2, ito effective to. Naranasan ko na rin to. Once in a month, kahit kunyari lang naman, okay, para lang malaman natin na talagang iisipin kayo ng isang lalaki. Sabihin nyo sa kanila, meron kayong sakit. Okay? Sabihin nyo sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam ninyo. So kapag ganyan, hindi kayo makakapag-cellphone. Kasi meron bang may nararamdaman o may sakit na inuuna pa rin na mag-chat o mag-text, syempre magpapahinga ka niyan. So kapag sinabi mo sa kanya na, babe, hindi ako makaka-chat sa iyo siguro ilang araw kasi may sakit ako, kailangan kong magpahinga, kailangan kong unahin yung sarili ko. So, hindi na yan magkaintindihan. Hindi na niya alam ang gagawin niya sa kakaisip sa iyo. So kasi kapag i-chinat ka niya,
Possible, sabi mo nga, hindi ka makaka-reply kasi nga may sakit ka at nagpapahinga. So baka puntahan ka pa niyan sa bahay ninyo. Okay? Alamin niya kung anong nangyayari sa iyo. Alamin niya ang status mo. So di ba? Ibig sabihin, mahal ka talaga ng isang lalaki kapag kaganyan. So meron siyang pakialam sa iyo, lalo na kung may sakit ka. Pero pagdating niya sa bahay niyo, wala ka naman sakit. So good time lang. So ingat lang. Kaya kung ako sa iyo, bago mo sabihin yan, make sure na hindi mo siya pupuntahin sa bahay ninyo para makita ka. Kasi nga, iisipin niya na niloloko mo siya. Okay? Pero kung sasabihin mo lang na may sakit ka para lang malaman mo kung ano yung magiging reaction niya, di ba? So, minsan sabihin nyo rin yan sa kanila para sa ganon, hindi siya makatulog sa kakaisip sa'yo. So, napakaraming messages, napakaraming send yan sa messenger ng mga tanong o ng mga bagay na pag-aalala sa'yo. Okay? So, yan yung number 2 tips ko sa inyo. Once in a month, i-update nyo sila na may sakit kayo. Okay? So, number 3, i-upgrade nyo ang inyong itsura. Okay? So, mahalaga to para isipin kayo ng isang lalaki. So, i-upgrade ninyo ang inyong itsura. Pagandahin nyo. Mag-self-improve kayo, mga kamamay. Kailangan nyo yan upang isipin kayo ng isang lalaki. So, para kayo isipin ng isang lalaki kung hindi nyo inaayos ang inyong itsura? Hindi man lang kayo nagsusuklay ng buhok, hindi man lang kayo naliligo, ang baho-baho ninyo, di ba? So, para kayo ay isipin ng isang lalaki, kailangan nyong mag-self-improve. Kailangan nyong ayusin ang inyong sarili. Kailangan nyong magpaganda. Kailangan nyong magpulbo. Kailangan nyong maghilod. Kailangan nyong maligo araw-araw. Kailangan nyong maging mabango palagi. Diba? So, kailangan nyong araw-araw i-impress ang inyong mga jowa, ang inyong mga partner. So, may mga mata ang mga yan. Baka isang araw, hindi mo mapapansin, hindi mo malalaman, meron na siyang ibang nakita. Okay? So, sabihin nila, ang baho-baho naman nun, kaya naghanap na lang ako ng iba. Diba? Ni suklay, ni hiso, hindi mo lang makapaghiso sa umaga. So, kaya naghanap na lang ako ng iba. So, maraming dahilan. May mga mata ang mga yan at makakakita sila ng masihigit pa sa iyo. Kaya kung ako sa inyo, nabigyan ko ng pagkakataon na mahalin ng isang lalaki, gawin nyo na ang lahat para hindi ito mawala sa inyo. Diba? Mag-self-improve kayo. Ayusin nyo ang inyong itsura. Ayusin nyo ang inyong hygiene. Baka mamaya, diba? Amoy tilapia pa kayo. Kaya kung ako sa inyo, mga kamamay, i-improve ninyo ang inyong sarili bago pa yan ang maging dahilan ng paghahanap nila ng iba. So, napakadali lang naman. Kahit hindi kayo gumastos, mga kamamay, kaya nyong mag-self-improve, kaya nyong magpaganda, kaya nyong mag-ayos. So, hindi mahal. Hindi nyo kailangan na bumili o gumamit na kung ano-anong pampaputi. So, maghilod lang kayo, regular na panliligo. Yan lang. At saka yung hygiene ninyo. Baka mamaya amoy sibuyas kayo, paano ba naman sila mawiwili sa inyo kapag kaganyan? Kaya kung ako sa inyo, mag-self-improve kayo, mga kamamay. Para sa ganon, ang inyong mga partner ay hindi makuhang maghanap o tumingin ng iba. So, number 4, mas galingan nyo pang magluto. Okay? So, kapag kasi magaling kayong magluto, nabubusog nyo ang inyong mga partner. Kasi ang isang lalaki, kapag sila is palaging gutom, lagi silang mainitin ang ulo. Kasi gutom sila eh. Pero kung sila is palaging busog, palagi nilang nakukuha yung masasarap na pagkain dahil sa mga luto ninyo, tumataba sila dahil sa masarap na luto ninyo. So, malapit kayo sa kasiyahan palagi kapag kaganyan. Sabi nga ng iba, bago mo makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan mong busugin muna ito. Kaya kung ako sa inyo, mga kamamay, kung hindi kayo marunong magluto, baka mamaya yung iba nating mga subscribers dito, pagluluto na lang ng itlog, sunog pa. Paglalabo na lang ng itlog, hilaw pa. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-aral kayo. Nandiyan ang internet, nandiyan ang kung ano-anong sources para matuto kayong magluto. So, ipakita nyo naman sa inyong mga partner na talagang nag-i-improve kayo kahit man lamang sa paraan ng pagluluto, di ba? So, nabubusog nyo sila, nagiging masaya kayo parehas kasi parehas kayong busog di ba? Pero kung sa tingin nyo, hindi na nga kayo maganda, hindi na nga kayo nag-self-improve, hindi pa kayo marunong magluto, wala na kayong nakuha. So, mga kamamay, self-improve pagdating sa pagluluto o kung anumang mga skills na po pwedeng i-improve ninyo, gawin nyo, mga kamamay. Makakatulong yan upang isipin kayo ng isang lalaki. Kasi oras na kumain sila. For example, nagluto kayo ng isang masarap.
humba. Nagluto kayo ng humbang baboy, okay? So, ang sarap niyan. So, kung kayo is hindi marunong magluto niyan, hindi kayo maiisip ng isang lalaki. Mas maganda sana o magandang opportunity ito Pagluto niyo palagi ng mga paborito niya, at kapag magkahiwalay kayo at kumain siya sa isang karinderya na hindi ganun kasarap ang luto, maiisip nila kayo. 'Di ba? Talagang walang oras na naiisipin kayo ng mga yan hangga't hindi sila natatapos ng pagkain. Iisipin, sabihin nila sa kanilang sarili, ano ba naman tong adobong nabili ko dito? Hindi naman masarap. Masarap pa yung luto ng asawa ko. So, sa susunod, hindi na ako bibili dito. Mas hahanapin ko pa rin talaga yung luto ng asawa ko. So, 'di ba? Sa simpleng pagkain niya, sasagi ka pa rin sa kanyang isipan. Kaya kung sa inyo, masarapan nyo ang pagluluto, mas ayusin nyo ang pagluluto, mas mag-explore kayo ng mas marami pang recipe pagdating sa pagluluto. Makakatulong yan mga kamamay upang palagi kang isipin, unexpected, maiisip ka ng iyong partner o ng isang lalaki. Okay? So number 5, mas galingan mo pa sa kalap-klapan. Okay? So, mas galingan mo pa. Mag-aral ka or what I mean is mag-explore ka pa. Kailangan marami kang matutunan pagdating sa kalap-klapan. Yung bang tipong i-upgrade mo pa rin yung performance mo pagdating sa kalap-klapan. Hindi po pwede na sa isang position lang kayo mag-stay palagi. Halos na boring na yung jowa ninyo, na boring na ang lalaki sa inyo kasi pare-parehas, nakapwesto. You're just only looking at the roof. You're just only looking at the mirror. So wala ka nang ginawa kundi humiga lang, humilata, tumingin sa kisame. So baguhin nyo, kailangan i-upgrade nyo pa rin ang skills ninyo. So huwag kayong matakot na gawin kung ano man yung nasa isip nyo na makapagpapasaya sa kanya. So isa rin yung bagay na po pwedeng isip-isipin ka ng lalaki kapag ginawa mo. Okay? Kasi may excite kami May excite yung mga lalaki na yan. May excite ang mga partner ninyo kapag meron kayong tinatry na bagong style, di ba? May tinatry kayong bagong bagay, di ba? So nakaka-excite yan kahit sa inyo, mga girls. Pagka meron kayong gustong subukan, meron kayong inaabangan, nakaka-excite, di ba? So kailangan nyo mag-self-improve din sa ganyan. Kailangan nyo ring i-improve ang skills ninyo pagdating sa kalap-klapan. So sign din yan or bagay din yung makakatulong upang isipin ka ng isang lalaki. Okay? So next, mag-workout ka. Ayan. So, makakatulong to mga kamamay. Kung sa tingin mo, dahil nga lumuto ka na ng lumuto, nag-aral ka magluto, ay tumataba ka na. So, start workout din po mga kamamay. Unang-una, maintenance ng katawan ng workout. Makakatulong yan sa sarili mo upang mapanatili mo yung magandang ikaw, upang mapanatili mo yung healthy ikaw. So mag-start ka na mag-workout. And also, kapag tumataba ka na, napapansin yan ng isang lalaki. So sasabihin naman ng iba nating subscribers dito, okay lang naman kay Honey na tumaba ako. Yun ang sabi niya, kahit tumaba ako, walang problema sa kanya, ako pa rin daw yung mamahalin niya. Well, para mas makasigurado tayo, hindi kasi minsan accurate yung sinasabi ng mga lalaki, para lang ngumiti tayo, para lang mai-bypass natin yung pag-iisip natin na kaya tayong tanggapin ng isang lalaki. Well, para sigurado, i-workout nyo rin, mag-self-improve din kayo, magpapayat kayo kung masyadong mataba, at magpa-sexy kayo kung masyadong payat, di ba? Para sigurado na din. Hindi natin masasabi ang panahon, baka mamaya, okay, sa kapapakinig mo sa kanya na okay lang, tanggap ka dahil kahit mataba ka. Mamaya gumising ka, iba na pala yung kasama, iba na pala yung gusto. So, di ba? Mag-workout din kayo. Hindi lang naman yan para sa kanila para din yan sa katawan mo kasi masisigla ka, mas magiging healthy ka, mas magiging malakas ka, di ba? So, gawin mo, mag-start gawin mo mag-workout. Okay? Hindi naman yan araw-araw, kundi pwedeng every other day, di ba? I-maintain mo lang kasi maintenance ng katawan yan para maging healthy tayo. Okay? So, sa ganyang paraan, kapag nanatili kang healthy, nanatili kang sexy, so kahit gabi, isipin ka pa rin ng jowa mo, baka mamaya meron kang nakaka-chat na iba dahil nga sexy ka, meron kang nakakatawag ang iba dahil nga sa sexy ka, di ba? So, make sure, para mag-isip ang lalaki, mapuyat sa pag-iisip, okay, mag-workout ka para talihin mo yung healthiness mo, yung kaseksihan mo, makakatulong yan mga
kamamay. Okay? And last, mag-post ka ng isang masayang nangyari ngayong araw na ito sa buhay mo. Okay? For example, ngayon may pinuntahan kayong isang lugar. Sabihin na natin nagpunta kayo ng Cebu. Okay? So, nagpunta kayo ng Cebu at kasama mo is mga tropa at hindi siya kasama. Ngayon, meron kayong na-capture na isang picture na talagang happy-happy kita-kitang inyong kasiyahang magtutropa. So, i-post mo ngayon yan. Okay? I-post mo siguro bandang gabi or takip silim, mga bandang alas 6. I-post mo kahit may day lamang. Nakikita ko kasi na kapag nakakakita ko ng mga may day, nakakaramdam ako ng sana ako na lang ang kasama ni Mahal doon sa picture na yon, di ba? So may isip ng isang lalaki yan. At kapag nakita niya yung my day mo na talagang happy-happy, masayang-masaya ka, sigurado ako na i-wish din niya na sana siya na lang ang kasama mo. Okay? Iisipin ka niya. Sino kaya ang nakasama nito maghapon? Sino kaya ang palagi nitong kausap? Sino kaya ang nahahawakan nito? Sino kaya ang nakakayakap nito? Sino kaya? Ang daming katanungan na maaaring pumasok sa isipan ng isang lalaki, lalo-lalo na kung siya o kung ikaw ay malayo sa kanya. Hindi ka masyadong nag-update, nako, buhol-buhol na ang katanungan sa isipan ng isang lalaki kapag ka ginawa mo yan. Kaya kung ako sa iyo, mag-post ka ng isang masayang larawan o kahit may day man lamang, sigurado ako, maghapon magdamag kang iisipin ng isang lalaki. Okay, so yun lang mga kamamay. Sana kahit papaano makatulong ang simpleng video and tips na to pagdating sa ating mga kababaihan. Ayan, pabor na naman sa inyo itong aking video ginawa. So if ever na may katanungan kayo, okay, i-comment nyo lang sa comment section. And isa lang hinihiling ko, no? Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo at makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so once again, this is Mama Love Advice. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.